Pag nakuha nyo ang eksaktong timing ng pagpapaligo ng inyong mga manok bago ang kanyang magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano at kung kailan dapat paliguan ang ating mga manok. Dedicated po ang topic na ito para sa ating mga kasabong na baguhan at gustong matuto. Tara mga boss, samahan nyo ako. Sa panahon ngayon mga boss ay napapansin ninyo na araw-araw ay talagang painit ng painit ang klima saan mang sulok ng Pilipinas. Para maibsan ang init at alinsangan na nararamdaman ng ating katawan, ang ating solusyon ay yung paliligo. Ganon din mga boss, applicable din ang paliligo sa ating mga manok. Kumbaga sa mga tao, ang resulta ng paliligo mga boss ay nagdudulot ng kaginhawaan. Pero pagdating sa manok, dalawa ang naidudulot ng paliligo sa kanila. Siyempre, ang una ay yung maginhawaan at malamigan yung kanilang katawan. At ang pangalawang epekto ay yung pagka-stress mismo ng ating mga manok dulot ng paliligo. Take note mga boss, huwag nating kalilimutan na ang talagang ipinanliligo ng pamilya ng mga ibon kasama na dyan ang ating mga manok ay hindi tubig, kundi ang natural na kanilang ginagamit na pampaligo ay buhangin. Ang pinakamagandang timing para paliguan ang ating mga manok bukod pa sa mainit ang panahon ay pagkatapos na bandingan ng mga association ang ating mga kakirels. Pag hindi naman po kayo nakasali sa kahit na anumang asosasyon, ang pinaka-the best na timing para paliguan ang inyong mga manok sa pinakaunang pagkakataon ay kung nag-uumpisa ng tumubo yung mga bagong balahibo at buntot pangbinata ng ating mga baby stags. At sa mga pagkakataon na yan, mapapansin ninyo mga boss na dadami na ang red mites o ayam. Sa aming lingwaheng Ilocano, ang kakapit sa kanilang katawan para sipsipin yung kanilang dugo. Kaya ang pinaka-the best para mapuksa ang mga red mites o ayam na yan at iba pang external parasite na kumakapit sa kanilang katawan, walang iba kundi ang paliguan sila with shampoo syempre na mayroong kahalong kemikal na nakakatanggal sa mga external parasites na yan. Sa edad na yan ay mayroon ng kakayahan yung kanilang katawan para indahin yung biglang paglamig ng kanilang katawan na dulot ng pagpapaligo sa kanila. Huwag na huwag niyong paliliguan ang inyong mga manok na mas mababa pa ang edad nila sa 3 months unless na talagang infected sila ng red mites o ayam mga boss. At wala na kayong ibang alam na pamamaraan para puksain ang mga external parasites na yan na namiminsala sa kanila. Para magkaroon kayo ng reference
para sa exact timing sa unang pagpapaligo sa kanila, pinapaliguan ko na sila mga boss pag sila ay may edad na 3 months old pataas. Ang pangalawang pagkakataon mga boss para paliguan ko sila ay yung oras na sila ay aking hinarvest na at ilalagay na sa hardening pen. Nakadepende mga boss ang aking pag-harvest sa kanilang pag-uugali. Yung mga early maturing stags ay syempre una ko na silang hinaharvest at pinapaliguan. At syempre nahuhuli yung mga late maturing stags mga boss. Kaya wala akong masabi sa inyo na pinaka-exact na edad na inyong magagamit bilang reference sa pangalawang pagpapaligo sa kanila. Pinapaliguan ko rin ang aking mga breeding materials bago ko sila i-priming hanggang sa tuluyan ko na silang isa lang sa breeding pen. At ang pang-apat na pagkakataon kung kailan ko dapat paliguan ang aking mga manok ay bago ko sila isalang sa conditioning program. At ang panglima na pagkakataon na dapat kong paliguan ang aking mga manok ay bago ko sila ilagay sa keeping pen or resting stall bago ang kanilang laban. Pero bago ang lahat ng yan, kailangan muna nating malaman kung paano ang aktual na pagpapaligo ng ating mga manok. Bago natin tuluyang paliguan mga boss, itong ating manok ay gusto ko munang ipakita sa inyo yung concentrated area kung nasaan yung itlog ng mga ayam o red mites na yan. Yan o, dyan sa puno ng buntot, yun sa pinakatingting ng buntot. Yan po ay usually bagong sibol, lalong-lalo na po sa ating mga stags. Isa pang pinaka-paborito nilang paglagyan ng kanilang mga itlog ay dyan din sa bahaging yan ng mga bagong sibol na pakpak. Yan o, yung mga puti-puti na yan. Itlog po yan ng mga external parasites. At ang isa pang pinaka-paborito nilang paglagyan ng kanilang itlog ay dyan mismo sa batok ng ating mga manok. Sa pinakapuno ng mga bagong sibol na mga balahibo sa batok, maging sa may mga tainga, mayroon din yan minsan mga. Itong ating model stag ay may lahing muff, mayroon siyang balbas. Kaya prone din yang mga muff na yan, yung kanyang balbas na kapitan or pangitlugan ng mga external parasite. Yan o, yan mga yan. Diyan, sa parting yan ay paborito ring pangitlugan ng mga external parasites. Sa bandang likod naman ay yung mga maliliit na balahibo na nandyan, parang sa may puno, nandyan nagtatago yung mga ayam at saka mga red mites. Usually, sa parting yan, ang mga nandyan ay yung napisa na, kaya na nilang sumipsip ng dugo ng ating manok. Diyan din, sa may puwitan, mga boss, diyan. Marami rin diyan. Pero usually, sa mga ganyang lugar, ay katulad nung sa likod, ay pisa na yung mga tumatakbo-takbo na, hindi pa yung sinasabi ko na itlog na nakadikit mismo sa balahibo. Kaya kailangan, ang pagpapaligo natin ay yung lublob. Kaya ang advice ko sa inyo, kung meron sana kayong mga container na katulad niyan na medyo pahaba, yan ang mas magandang gamitin para magkasya yung haba ng katawan ng ating manok, pati mismo yung kanyang buntot. Hinahaluan ko lang yan, syempre, ng shampoo. Marami kayong mabibili niyan sa inyong pinakamalapit na poultry supply. At katulad niyan, meron niyang ratio ng tubig at saka dami ng shampoo.
At katulad nung lagi kong ipinapaalala mga boss, mas maganda na basahin nyo yung recommended dosage ng company na gumawa nung gagamitin yung veterinary labeled shampoo. Hindi po yan pang tao mga boss ha, pang hayop po yan. Yan o, katulad ng sinasabi ko, mas maganda kung mahaba para pasok yung buong katawan, pati yung kanyang buntot at mismo pati yung kanyang ulo para mapaliguan natin ng maayos at siguradong mamamatay lahat yung external parasite. Ganito ang ginagawa ko mga boss, pansinin ninyo. Pinupulok ko, hinahawakan ko yung pulok ng aking stag, sinisecure ko ng maayos ng aking dalawang hinlalaki para hindi siya makakilos at magwala pag inilublob ko na siya sa balde. At syempre, para hindi siya mabigla, aking munang isinasawsaw yung kanyang mga paa at the same time, una ko na rin siyang nililinis hanggang sa masanay na siya doon sa epekto or lamig ng tubig sa kanyang katawan. Sinasamantala ko na rin yan mga boss habang nag-a-adjust yung pakiramdam ng ating manok doon sa tubig ay nililinis ko na rin mabuti yung kanyang mga paa, daliri at talampakan. Hanggang sa syempre, unti-unti masasanay na siya dun sa temperatura ng kanyang paliguan at akin ng tuluyang papaliguan lublob style ng dahan-dahan mga boss. Tingnan nyo yung aking kamay, nakapulok pa rin sa kanyang batok para kontrolado ko yung kanyang paggalaw. Siyempre, dinadahan-dahan ko yan para hindi rin siya mabigla doon sa temperatura ng tubig. Dahan-dahan lang hanggang sa masanay na siya sa tubig at unti-unti isa-isahin ninyong ibubuka yung kanyang pakpak at iangat yung kanyang mga balahibo sa katawan para pumasok yung tubig sa buong katawan hanggang sa kailaliman ng mga balahibong yan na kung saan doon nagtatago yung mga red mites at saka iba pang mga external parasites pati yung kanilang mga itlog. Ayan. Ganyan lang mga boss. Dahan-dahan lang. Huwag niyong bibiglain. At siguraduhin ninyo na bawat sulok ng kanyang katawan ay mababasa ng bathing solution na inyong ginawa. Pagka alam nyo na napinitreat na ng solution yung kanyang buong katawan, tsaka nyo naman ilulublob yung kanyang buntot. At doon nyo naman ibubuka at hihimas-himasin yung kanyang mga balahibo para sigurado na hanggang sa puno ng bawat balahibo na tumubo sa kanyang katawan ay mabasa ng bathing solution. Sa mga batok, tainga, sa kanyang balbas, lahat ng parte ng kanyang katawan ay inyong paliliguan. Pati rin yung kanyang palong, kailangan nyo ring basain para malinis nyo ng husto at ma-prevent yung pagkakaroon nila ng buni at saka an-an sa mukha. Minsan may mga ganun, di ba? Dahil ang mga shampoo na yan ay sadyang ginawa para maprotektahan yung ating mga manok mula sa kahit na anong external parasite na maaaring maminsala sa kanila. At kung sakali man anyong ilulubog yung ulo ng inyong manok, ay takpan nyo yung ilong at bunganga niya para hindi siya makainom ng bathing solution na inyong tinimpla. Ito sarili kong diskarte lang mga boss, pag ako nagpapaligo ng aking mga manok, bukod sa aking sinusunod yung dosage na recommended ng mga espesyalista na gumawa ng shampoo na yan, ay
aking inilulublob ng more than 1 minute, kung maaari 2 minutes pa nga mga boss, yung buong katawan ng aking manok. Kasi bukod sa efektibo at garantisado yung mga chemical na nakahalo sa veterinary shampoo na aking ginagamit, sinisiguro ko na ang mga red mites na yan at iba pang external parasite ay hindi na sila makakasurvive pa sa ilalim ng tubig sa loob ng mahigit na 1 hanggang 2 minuto. Ganyan po kasimple yung pagpapaligo ng ating mga manok para matanggal yung kanilang external parasite mga boss. Siyempre, iahon mo na yan at pipigain dahan-dahan para maalis yung excess na tubig sa kanyang katawan. Dahil nga, yung style ng ating pagpapaligo ay paligong lublob, 100%. Sinisiguro ko sa inyo mga boss na bawat hibla ng kanyang mga balahibot pakpak ay nabasa 100% ng ating bathing solution. At syempre, umaasa tayo mga boss na yan na ang katapusan lahat ng external parasite na namimirwisyo at sumisipsip ng dugo ng ating mga manok, lalong-lalo na pagdating sa oras ng gabi na kung saan sila ay natutulog at kailangang magpahinga. Pag ang isang manok mga boss ay infested ng red mites, sigurado ako na hindi yan makapagpapahinga at hindi yan makakatulog ng maayos. Kaya bago ko ipasok sa conditioning period yung aking mga manok, ay akin munang pinapaliguan para sigurado na walang red mites na namiminsala sa kanila, sumisipsip sa kanilang dugo at umaagaw sa mga bitamina at iba pang suplemento na ating ibinibigay sa ating mga manok. At ang pinakahuli kong pagpapaligo mga boss sa kanila ay pagkatapos ng kanilang conditioning period, bago ko sila ilagay sa keeping stall or sa aking resting stall bago ang kanilang laban sa ibabaw ng ruweda. Pagkatapos ng kanilang lublob na paliligo mga boss, ay aking silang ibinibilad sa direct sunlight para mabilis na ma-dry out yung kanilang balahibo. At napapansin ninyo na yung kanyang katawan ay medyo nanginginig. Normal lang po yan mga boss sa mga manok na pinaliguan ng lublob style. Dahil nga ang tunay na pampaligo ng ating mga manok, katulad ng kanilang mga kapamilya sa wild na mga ibon, ay buhangin, hindi po tubig. Kaya syempre, nagbabago yung kanilang pakiramdam. Ang pagpapaligo sa ating mga manok mga boss ay napakalaking tulong sa kanila para mapaglabanan yung heat stroke dulot ng napakainit na klima or panahon sa ating lugar. Pagkatapos niyan ay magdudulot din ng stress sa kanila. Pero pag natuyo na yung kanilang balahibo at unti-unti nang nawawala yung stress na kanilang naranasan dulot ng paliligo, makikita nyo mga boss na prepresko yung kanyang itsura at kikintab yung kanyang balahibo at magiging masiglang masigla siya mga boss. Kaya pag na-timing ninyo ang tamang araw ng pagpapaligo
sa inyong mga manok bago nyo sila ilaban sa ibabaw ng ruweda, magugulat kayo mga boss sa kakaibang gilas, galing at lakas ng inyong mga manok pagdating sa oras ng labanan. Wala pong eksaktong araw or oras ang aking pagpapaligo. Nakadepende ito mga boss sa bloodline, sa lakas ng kanyang pangangatawan at sa bilis ng kanyang pag-recover sa stress na dulot ng ating pagpapaligo sa kanila. Ako personally mga boss, pinapaliguan ko ang aking mga manok 4 days bago ang kanilang laban. Example, ang laban ko po ay Linggo. Sa Miyerkules ng umaga, mga boss, pinapaliguan ko na yung aking mga manok. So, bilangin natin. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 4 days bago ang kanyang laban sa Linggo. Maliwanag mga boss? Yang timing na yan ng pagpapaligo ay the best para sa aking mga manok at sa aking mga bloodlines na hinahawakan. Ang suggestion ko sa inyo mga boss ay subukan ninyo mismo sa inyong mga manok kung effective ba ang timing na ito para sa kanila. Ayon sa aking nasubukan, may mga manok at bloodline na mas magaling kung 3 days before the fight sila paliguan. At mayroon ding mga manok mga boss na mas magaling kung 5 days, 6 days, or 7 days before the fight bago sila paliguan. Para makasigurado kayo kung saan ang timing na hiyang ang inyong mga manok, mas makabubuti kung subukan nyo mismo sa inyong mga alaga. Sana may natutunan kayo sa ating mga pinag-usapan. Maraming salamat. Hanggang sa muli!